Do you know? As far as putting words in order is concerned, AI already thinks better than many of us. Therefore, anything made of words will be taken over by AI. If laws are made of words, then AI will take over the legal system. If books are just combinations of words, then AI will take over books. If religion is built from words, then AI will take over religion. This is particularly true of religions based on books, like Islam, Christianity, or Judaism. Judaism calls itself the religion of the book, and it grants ultimate authority not to humans, but to words in books. Humans have authority in Judaism not because of our experiences, but only because we learn words in books. Now, no human can read and remember all the words in all the Jewish books, but AI can easily do that. What happens to a religion of the book when the greatest expert on the Holy Book is an AI? Meron po ngayong isang kilalang Israeli historian na nagbabala na sa hinaharap, ang AI ay maaaring magkaroon ng malaking impluensya. So hindi lamang po sa negosyo, sa gobyerno at sa edukasyon, kundi pati sa mga pangunahing relihiyon sa mundo. Ngayon, ito pong kilalang historia na ito sa Israel na si Yuval Noah Harari ay isang historian at author ng mga librong Sapiens at Homo Deus. So hindi po siya Kristiyano, hindi po siya Bible prophecy teacher, at hindi rin po siya scholar. Isa po siyang secular thinker. Wala siyang intensyong ipagtanggol ang Biblia o kaya man po patunayan yung mga propesiya nito. Kasi nga po, hindi niya po pinapakialaman kung ano ang nasa Biblia. Pero mga kapatid, ang nakakabahala dito, yung mga babala niya tungkol sa hinaharap ay parang umaayon sa mga sinabi ng Biblia tungkol sa mga huling araw. Ayon po kasi kay Harari, ang AI ay magiging sobrang talino na kaya nitong basahin at intindihin ang lahat ng banal na aklat sa mundo. Kasama po dyan yung Biblia, Quran, Talmud at marami pang iba. Sa loob lamang po ng ilang segundo, hindi lang basta-basta babasahin ng AI kung ano ang nasa libro, kundi susuriin, ikukumpara, at bibigyan ng sariling interpretasyon. So kayang-kaya po nitong hanapin ang lahat ng kontradiksyon, lahat ng pagkakapare-pareho, at lahat ng pattern sa mga tekstong ito na hindi kayang gawin ng isang normal na tao sa buong buhay niya. Isipin nyo na lamang po ito, no? Isang normal na pastor o kaya man pare na nag-aral ng Biblia sa loob ng maraming taon, sa seminaryo o kaya man po sa mga Bible school. Ang isang imam sa mga Muslim ay nag-aaral ng Quran sa buong buhay niya. At ganoon din po yung mga rabay na Hudyo. Bata pa lamang po sila at hanggang sa pagtandaan nila, binabasa na po nila yung kasulatan at ito'y pinag-aaralan nila. Pero mga kapatid, ito ang nakakagulat. Ang AI sa loob lamang ng ilang segundo ay kayang-kaya niyang basahin ang lahat ng komentaryo, sermon, theology, at mga biblical interpretation na naisulat sa loob ng libo-libong taon. So dito po makikita po natin na mas magiging magaling pa yung AI sa mga scholar, sa mga Bible teacher, at kahit po sa mga pastor. So dito makikita po natin na mas magkakaroon ng otoridad ang AI kasi mas marami po siyang alam. Makikita po natin mas pagkakatiwalaan ng mga tao yung AI kasi po siya yung mas eksperto kaysa sa mga tao. So sinasabi po dito ni Harari na hindi malayong dumating ang panahon na ang AI ay magiging pangunahing tagapagpaliwanag ng relihiyon. Kung meron kang tanong patungkol sa Diyos, buhay, kasalanan, langit, impyerno, o kaya man po kahit sa mga propesiya, sa halip na magtanong ka sa pastor, pari, imam, rabbi, sa AI ka na lalapit. At dahil ang AI ay kaya magsalita ng parang eksperto, may kumpiyansa, may lohika, at napakaraming data, mas paniniwalaan po ito ng mga tao kaysa sa isang normal na leader ng simbahan. So kung araw-araw mong tinatanong ang AI at araw-araw itong nagbibigay ng sagot na parang matalino, mabait, at mapagkalinga, unti-unti mo itong pagkakatiwalaan. Unti-unti mo siyang igagalang, pakikinggan, at susundin. Sa totoo lang po mga kapatid, ang mga tao, mas pinipili nila na makinig sa boses na palaging nandyan, palaging sumasagot, at palaging mukhang tama. So dito po pumapasok ang idea na yung AI ay maaaring maging bagong propeta ng mundo. Isa pa pong sinabi ni Harari, posibleng makagawa ang AI ng mga tekstong parang Bible ang estilo.
parang kura ng lalim, at parang banal ang tunog. Sa panahon po natin ngayon, ang mga tao, marami pong naniniwala kahit po sa mga pekeng balita. Papaano pa kaya kapag yung AI ay gumawa ng isang banal na aklat na puno ng magagandang salita, pag-asa, at lohika? Maraming tao ang posibleng magsabing mas malinaw ito kaysa sa Biblia. Mas moderno ito, mas inclusive ito, mas naaayon ito sa panahon. At dito na po natin makikita ang simula ng isang bagong relihiyon. So alam naman natin yung mga tao ngayon gusto po nila ng katotohanan. Gusto ng mga tao ngayon ang flexible truth. Gusto po nila ng Diyos na hindi humahatol, hindi nagsasabi ng mali, at hindi nagtatakda ng pamantayan. Kung ang AI po ay magbibigay ng isang gospel na walang repentance, walang kasalanan, at walang impyerno, gaano kayang karami ang yayakap sa paniniwalang ito? So alam naman po natin sa panahon natin ngayon, yung AI pwede pong gamitin yan sa kahit anong klaseng panlilinlang. Kasi nga po ang AI wala po yung free will. Kung ano lamang sabihin ng tao, kung ano lamang po yung mga informasyon na nakikita niya, yun lamang po yung kaya niyang ibigay. So mag-iingat po tayo mga kapatid dahil sa panahon natin ngayon, yung AI pwede po yung maging false prophet. At pwede po kayong malinlang o kaya man maipahamak ng AI. So ang mundo po natin ngayon ay sanay na sa teknolohiya. Nagtitiwala na po yung mga tao sa Google, sa GPS, sa ChatGPT, at sa iba't ibang mga website sa internet. Ngayon, hindi po sinabi ng Biblia na yung Antichrist ay isang robot. Pero sinasabi po sa propesiya na magkakaroon ng isang global system. One world government, one world economy, at one world religion. So ngayon, kung tatanungin po natin, ano ang pinakamalakas na kasangkapan na pwedeng gamitin para kontrolin ang isip ng buong mundo? So dyan na po papasok ang tinatawag na global AI system. Isang boses, isang tagapagpayo, isang otoridad. Dito na po pumapasok yung idea na yung AI ay maaaring maging bahagi ng sistema ng Antikristo. Ito po ang tatandaan nyo po mga kapatid, sa panahon natin ngayon, sa panahon ng makabagong teknolohiya, ang tunay po na peligro ay hindi ang teknolohiya. Ang tunay na peligro ay kapag pinalitan ng tao ang Diyos ng makina. Kapag mas pinaniniwalaan ng isang tao ang AI kaysa sa Biblia. Kapag mas sinusunod ng mga tao ang AI kaysa po sa banal na spirito. Tandaan niyo po ito mga kapatid, walang mababago sa Diyos at walang mababago sa Biblia. Ang nababago po yung panahon natin ngayon. So mag-focus lamang po tayo dun po sa ating Diyos at sa Biblia. Huwag po sa sinasabi ng tao o kaya man po kahit ng robot. So hindi po natin agad sinasabi na masama ang AI. Isa lamang po itong kasangkapan. Pero tulad ng lahat ng kasangkapan, pwede po itong gamitin sa mabuti o masama. Ang tanong, sino ang pakikinggan mo? Sino ang may otoridad sa buhay mo? Ang Diyos ba o ang teknolohiya? Ang sinabi po ni Yuval Harari ay hindi prophecy. Isa po itong babala. Pero kapag inihambing mo ito sa Biblia, para nagkakaroon tuloy ng malinaw na larawan kung paano mangyayari ang malaking panlilinlang sa mga huling araw. Tandaan niyo po ito, manatili lamang po kayo sa salita ng Diyos. Kilalanin ang katotohanan. Huwag po kayo basta-basta maniniwala sa lahat ng bagong boses na lilitaw. Kahit ito po ay sobrang talino, sobrang galing magsalita, at sobrang mukhang tama. Dahil sa huli mga kapatid, hindi AI ang magliligtas sa inyo, kundi yung ating Panginoong Hesukristo lamang. So dahil nasa mga huling araw na po tayo, dapat ang pakinggan natin na tinig ay yung tinig ng ating Diyos, hindi po ang teknolohiya.